Inalis sa pwesto at nasa restrictive custody ng Philippine Air Force ang isang aktibong two-star general. Yan po'y habang gumugulong ang investigasyon sa reklamong rape na isinampa ng 2 sundalo laban sa kanya. Saksi, si Salima Refran. Kuha sa CCTV ang pagdating ng van na ito sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, madaling araw noong Enero 29. Bumaba mula sa van ang mga sundalong ito na galing sa inuman kasamang isang two-star general na kinailangan pang alalayan ng mga sundalo papunta sa kanyang quarters. Sunod na nakita sa CCTV, makalipas ang ilang oras, ang 2 lalaking sundalong ito na nanggaling sa quarters ng general. Nag-iiyakan ng dalawa, kaya tinanong ng kanilang lieutenant kung anong nangyari. Dito na isinumbong ng 2 sundalo, pinagsamantalahan umano sila ng naturang general. Naghain na ng reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault ang 2 sundalo laban sa general. Nasa kanilang hiling ay hindi na muna namin papangalanan. Base sa kanilang salaysay, pinatulog daw sila sa kwarto ng general na nung una raw ay akala nila'y nagbibiro lang. Dito na raw nangyari ang umano'y pagsasamantala. Lingid sa kaalaman ng general, kumuha ng video at audio ang isa sa mga sundalo na bahagi ngayon ng kanilang investigasyon. Yung pang-abuso, yung panghahalay, pwede siyang mangyari kahit kanino. Pwedeng mangyari sa babae, pwedeng mangyari sa lalaki, pwedeng mangyari kahit sa mga matitipunong sundalo. Ang naturang general, inalis na sa pwesto at nasa restrictive custody ng Philippine Air Force. Ayon sa investigasyon ng Office of Ethical Standards and Public Accountability ng Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, nakitaan ang prima facie evidence para paharapin ang general sa pre-trial investigation patungo sa paglilitis ng court-martial ng AFP. Pero sa kanyang counter-affidavit, mariing itinatanggi ng general ang mga reklamo. Hindi raw nagsasabi ng totoo ang 2 sundalo at hindi raw ito nangyari. Malalakas daw ng mga sundalo ang 2 na kaya raw siyang pagtulungang gapiin. Wala raw siyang anumang armas o patalim at hindi rin daw siya gumamit ng puwersa, pagbabanta o intimidasyon. Maaari naman daw umalis sa mga ito o gumamit ng puwersa para pigilan ang mga sinasabing pangyayari. Ang 2 sundalo naghain na rin ng mga reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office sa Batangas. Wala naman silang ibang gustong makamtan kundi yung hustisya. Naniniwala sila na kahit gaano pang kataas, kahit gaano pang kakapangyarihan yung mga nang-abuso sa kanila, kahit two-star general pa yan, at the end of the day, kahit ganong kahaba yung landas na tatahakin nila, lalabas at lalabas yung katotohanan, makakamtan at makakamtan nila ang hustisya. Samantala, na kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang initial findings ng investigasyon sa insidente. For review na po siya and signature po ng ating Chief of Staff. Siya din po ang ating convening authority and the case is currently awaiting po his approval for the referral po to sa ating General Court Martial. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman, and 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Zero tolerance po tayo for any form of misconduct such as this po. Iba pa ang court-martial sa proseso ng mga korte sa bansa. Ayon sa AFP, iti-turn over nila ang general sa civilian authorities oras na may warrant of arrest o commitment order na para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.